Good morning guys. Ayan, madilim pa dito. Papasok na ako. Ano na, 10 past 7 in the morning. Pero tingnan nyo naman, sobrang dilim pa. Papasok na ako sa trabaho. Crossing yan guys. So, wait tayo na dumaan yung train. Minsan matagal siya. Minsan 5 minutes. Kasi 2 o 3 train yung dadaan bago. Minsan naman isa lang. Mabuti isa lang yung dumaan. Kasi minsan ang tagal-tagal niya bago mag-open. Mahaba yung gabi. Kasi mga 5 o'clock 5 o'clock ng hapon or 5:30. Ngayon at the moment 5:30 yan, madilim. Pero mga around November, December 4 in the afternoon, madilim na. So maaga yung tulog kung wala sa work. So kasi madilim. So maaga rin gigising. Kung nakita nyo guys, ayan, tahimik yung road kasi Saturday today, pero school break, kaya kahit Monday to Friday tahimik pa rin. Hindi unlike kasi kahapon yung broke up sa school. Kasi 4 na school tong dadaanan ko bago ako makarating sa trabaho. So, as in ito guys yung isa sa malaking roundabout dito sa may bandang amin. Five exits.
pinagdadaanan ko, tapos dalawang hospitals. So yun yung nagkukos ng traffic, yung mga crossings. So mabagal lang guys dito kasi hindi ka pwedeng mag overspeeding dito, huli ka kaagad. Like sa atin dyan, kahit overspeeding na, lumilipad-lipad na yung sasakyan, pahirapan yung paghuli. Pag nahuli, bigay ka lang ng tip, okay na. Dito hindi, camera yan kahit saan, so wala kang makikitang pulis dyan. Pero any violation, huli ka kaagad. So hindi ka talaga, so ang speed limit dito guys is 30 miles per hour. So ano yun, 1.6, so around times 1.6, ilan yun, 30. Wala pang 80 kilometers per hour ang drive, ang speed limit ko. So mabagal. Kahit walang tao, hindi ka pwedeng mag-overspeeding dito. Like sa Pilipinas, pag ganitong wala, nakikita mo yung mga sasakyan lumilipad na, wala nang pakialam sa mundo. Dito guys, hindi pwede. Kahit nag-iisa ka lang sa kalsada, hindi ka pwede makapag-overspeed. Tsaka ang napansin ko guys, dyan sa Pilipinas, hindi nila ginagamit yung zebra or pedestrian crossing. Maraming beses akong nakakakita ng mga posts sa social media na dumadaan yung mga sasakyan sa zebra or pedestrian crossing. Hindi nila ginagamit. Kahit ang dami-daming tao na nag-a-attempt na tumawid, yung mga car talagang dire-diretso pa rin, which is against the law. Hindi yun pwede. Dito hindi pwede yun. Kahit gaano ka pa kabisi, ang pwede lang na mag-pass doon without waiting is yung mga ambulances, doctors, at police. Pero yung common transports, kahit pa gaano ka nagmamadali, late ka na sa trabaho, hindi ka pwedeng, pag may tatawid, hindi mo siya pwedeng hindi hihintuan. Kailangan give way talaga. Kaya yun ang disappoint sa batas ng Pilipinas. Very simple na susundin yung mga tao, especially mga drivers. Aywan ko, 1 or 2 in a million lang ang nagbibigay ng way sa pedestrian or zebra crossing. Yung kapatid ko, drivers, yan, dalawang kapatid ko nagda-drive dyan sa Manila. Pero yun napansin ko, pag nakadaan sila sa zebra crossing or pedestrian crossing, nagbibigay sila ng way, which is really, that's by the law. Kailangan sundin natin. Unless walang tatawid, yun, pwede kang dire-diretso. Pero pag may makita ka na mga tao doon na waiting sila, natatawid sila, kailangan give way. So I think ang dami-daming politicians o DPWH, yung mga sekta ng government na nakatoka dyan sa road and safety, national highways, yung mga ganyan, DPWH, dapat sila yung unang-unang naglalagay ng batas na yung zebra crossing or pedestrian crossing, clear yun dapat pag may taong tatawid. Kaya nga nilagyan ng crossing, di ba? Para safe yung tao. Napansin ko, 1 in a million lang yung drivers na nakakaalam ng batas tungkol dyan. Kasi
lagi ako nanonood ng mga post about Philippines. Ang nakaka-disappoint yung part na yon talaga. Yung when it comes to unang-una, pero walang common sense yun, di ba? Nilagay yun doon because they have purpose. Kailangan nilang gamitin yun. So, for safety, kaya nilagyan ng zebra crossing or pedestrian crossing. Kailangan nilang gamitin. Pero, yun nga aywan ko lang ba't ganun ang Pilipino, no? Sobrang, simple na batas. What if pa yung mga hindi nakikita? Yun nga di ba WH? What if yung mga hindi nakikita, di sobra-sobra na talaga yung paglabag nila sa batas kasi hindi nakikita. Kasi nga yung nakikita na nga hindi pa nila kayang sundin. Thousands ang tumatawid. Hundreds of thousands ang tumatawid every day. Doon, ang kailangan gumamit at bigyan ng way, pero hindi nila masunod. Kitang-kita. Kaya yun, nakakasad lang, nakaka-disappoint na ganon ang batas ng Pilipinas. Sa sobrang dami ng nag-i-implement, pag makikita nyo yung mga government officials, walang humpay ang sa salita ba sa social media. Yung pag-implement ng batas, hindi nila kaya sundin. Like yun, halimbawa, zebra crossing for safety. Dapat may CCTV doon. Halimbawa, kung talagang gusto nilang manghuli at gusto nilang mabigyan ng leksyon yung mga hindi sumusunod sa batas, right? Halimbawa, lahat ng zebra crossing may CCTV. So tapos doon sa CCTV may nakabantay, di ba? May nagtitingin doon, mahuhuli mo doon kung sino yung mga sasakyan na hindi sumusunod. Hindi nagbibigay ng way sa mga tatawid na pedestrians, di ba? So doon, padalhan ng notice na kailangan silang magbayad ng penalty kasi hindi sila hindi sila nagsunod sa batas. Which is dito, hindi pwede yun. Kahit katulad ganito, di ba? Ilang zebra crossing yung dinaanan ko kanina. Yun, pag walang tao, okay lang. Di tuloy-tuloy ka. Pero, pag may tao, kahit iisa pa yan, kailangan bigyan mo ng way. Patawidin mo muna. Ayan, katulad yan guys, dito, ayan yan, zebra crossing. Yan. Pag may tatawid yan, tingin ko both sides, pag dadaan ako, pag may tatawid kahit ililiko pa lang siya, pag alam kong tatawid siya, hihinto na ako. Para bigyan ko siya ng way para tatawid siya. Dyan sa Pilipinas, thousands na, hundreds na yung nag-aabang Yung mga sasakyan talagang dire-diretso pa rin. Which is napakasimpleng bagay. Yung tao hindi marunong sumunod sa batas, or unless hindi nila alam, imposible namang hindi nila alam. Pag nakapasa ka ng driving, pag nagpunta ka sa driving school, lahat yun nandun yung mga road signs, lahat yun dapat alam mo, di ba? Pag nag-exam ka ng theory pa lang, alam mo na yun yung purpose nun, di ba? Bakit hundreds of thousands o millions yung mga drivers dyan sa Pilipinas? Bakit hindi nila kayang sundin? Diba? Tingnan nyo guys, 7:30 na, madilim pa rin. Lapit na ako sa work. 30 minutes pa. 30 minutes pa bago work. Kaya nakakapagsalita ako. Pero yung phone ko guys na nagvi-video, hindi ko hawak Sabihin nyo, bakit siya nakakapag-video? Yes, meron akong car phone holder dito. At yan, hindi ko hawak ang phone guys. My
holder ako dito sa car. Meron din akong dashcam. So, yan. Kaya, nagsasalita ako guys, pero alert naman ako sa pag-drive. Tulad yan, pag nakita nyo, ganyan. Sa Pilipinas, napansin ko, tatawid talaga, dire-diretso talaga yung mga sasakyan, walang pakialam. Dito, pag may tatawid dyan, yari ka kung hindi ka kung diretso ka at hindi ka magbibigay ng way sa mga pedestrians. Yari ka. Walang pulis sa paligid, pero yari naman sila kung hindi sila sumunod sa batas. Yung hood ng carbo. Dapat pala sinubot. That's alright. Kita yung hood ng carbo. Kasi yan, marami na sa carbo. Pero yan, wala naman tumatawid. Pero pag itatawid, kahit isa lang yan, i-break kailangan. No, kasi tahimik. Kasi Saturday, school. Okay, school. Wait, please. Kasi dito guys, pag may halimbawa may namatay sa bahay, may mga pulis na dumarating iniimbestigahan nila bago di yung masala nga. Kahit tandaan yung namatay sa tandaan or may sakit, iniimbestigahan pa rin nila yun. Kasi yung mga namatay din. Dahil sa daanan ko yung Asian supermarket. Yan ang sa gilid sa may likod ko. Yan ang sarado siya pag Saturday. Kaya kakapon ako ng supermarket siya. Eh, kasi babayad mga sa school ganyan. Sa Pilipinas, kahit mga sa ganyan, bumili ka pa rin yung sasakyan. Hindi dito, pag nakakita ka ng school, sa may school, kailangan maximum 1.5 miles per hour. Yung speed limit mo, kailangan sundin mo talaga yun. Makikita ko yung mga speed limit ko dyan. Nakasay naman siya. Sa mga exam ka, hindi mo alam yung speed limit, hindi mo alam yung mga signs. Sa theory, basta ka na. So, hindi ka na pwede Pero nakakapasa. Kasi sa Pilipinas, wala yung speed limit, road signs. Wala, hindi ka lang sinusunod. Basta kung ano yung takbong bilis nila na pag-drive yun lang yung gagawin. Yung sa right ko guys, mas no walking step. Kasi dito guys, yung sa mga gilid, naman nakalagay na bus lane. Tapos nagdaan ka doon, nag-drive ka doon, penalty ka pa, penalty ka. Penalty ka yung ano. Kasi one time, may ginagawa